Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone. Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang araw ng bagong taon tuwing ika-1 ng Enero. Ang selebrasyon ay nagsisimula sa bisperas ng bagong taon kung saan ang mga pamilya ay nagtitipon para sa medianoche at para sa pagpapaputok. Kaya naman, nasasabi na ang bisperas ng bagong taon ang pinakamaingay na araw sa Pilipinas dahil sa dami ng mga handaan, party at paputok. Sa lesson na ito, malalaman natin kung paano ipinagdiriwang ang bagong taon sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo ang disenyong maswerte raw isuot ng mga tao tuwing bisperas ng bagong taon? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sa bisperas ng bagong taon, nagtitipon ang mga pamilya sa bahay ng kanilang mga magulang para sa medianoche. Ang medianoche ay isang handaan na pinagsasaluhan ng pamilya sa pagpasok ng bagong taon. Ang bawat pagkaing nakahanda ay mayroong nakapaloob na kahulugan at pinaniniwala ang magdadala ng swerte at kasaganaan para sa bagong taon. Ilan sa mga inihahanda ay 100 bilog na prutas na pinaniniwala ang magdadala ng kasaganaan. Biko para magpadikit ng swerte at ang pansit o spaghetti para sa mahabang buhay. Sa pagsalubong ng bagong taon, naniniwala ang mga Pilipino na kailangang mag-ingay upang takutin at paalisin ang mga masamang espiritu. Kaya naman, maaga pa lamang nagsisimula na ang pagpapaputok at karaniwang nagtutuloy-tuloy ito hanggang mag-umaga. Ang eksaktong pagpasok ng bagong taon naman ay ang pinakamaingay sapagkat hindi lamang paputok ang maririnig kundi pati ang pagkalembang ng mga kawali at kaldero, torotot at pagbusina ng mga sasakyan. Kamakailan lamang, nauuso na sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, ang pagpunta sa mga street party sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ay dahil sa unti-unti nang ipinagbabawal ang mga paputok. Dahil sa dami ng mga pinapaputok at hindi naman propesyonal ang mga nagpapaputok sa kani-kanilang mga bahay, nagdadala ito ng panganib para sa kapitbahayan. Kaya naman, marami na rin ang mga dumadalo sa mga street party na sponsored ng 2 pinakamalaking estasyon ng telebisyon sa bansa. Isa na dito ang ginaganap taon-taon sa intersection ng Ayala at Makati Avenue. Dito, mapapanood nila ng malapitan ang kanilang mga paboritong artista, magsayawan, at makanood ng fireworks display mula sa mga profesional na mga pyrotechnician sa bansa. Alam nyo ba na sa pagsalubong ng bagong taon, tradisyon na sa mga bata ang pagtalon dahil pinaniniwalaan na ito ay magpapatangkad sa kanila sa bagong taon? Pero may pagkakataon pa rin na ang mga matatanda ay nakikitalon dahil umaasa pa silang tumangkad pa. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Ano sa tingin nyo ang disenyong maswerte raw isuot ng mga tao tuwing bisperas ng bagong taon? Ang disenyong maswerte raw na isuot tuwing bisperas ng bagong taon ay polka dots. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag ang suot mo ay may disenyong pabilog tulad ng polka dots, magkakaroon ka ng masaganang taon. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May sinusuot din ba kayong mga partikular na kulay o disenyo ng damit kung bagong taon? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Alam niyo ba kung ano ang pinakamakulay at pinakamasayang panahon sa Pilipinas? Siyempre, ang Pasko. Sinabi kong panahon sapagkat ang Pasko sa Pilipinas ay pinagdiriwang hindi lamang sa loob ng 1 araw, kundi sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Mula Setyembre hanggang Enero ay mararamdaman mo ang Pasko sa buong bansa. Kaya naman kinikilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Sa lesson na ito, malalaman natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Pasko. Alam niyo ba kung ano ang tradisyon ng Secret Santa? Ano pa ang ibang tawag ng mga Pilipino sa tradisyong ito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito.
Bago ang mismong araw ng Pasko, maraming paghahanda ang ginagawa ng mga Katolikong Pilipino. Ang Misa de Gallo, na kilala rin bilang Simbang Gabi, ay isang nobena ng 9 na misang ginagawa mula ika-16 hanggang ika-24 ng Desyembre. Ang misang ito ay pinagdiriwang ng sunod-sunod sa loob ng 9 na araw, karaniwang ginaganap mula alas 5 ng umaga, ngunit may mga misang ginaganap ng kasing aga ng alas 3 ng umaga. Maraming Pilipino ang nagsisipag at nagsisikap na makabuo ng Misa de Gallo o Simbang Gabi. Pinaniniwalaang kung ikaw ay makakakumpleto ng Simbang Gabi, maaari kang humiling at ito ay magkakatotoo. Sa bisperas ng araw ng Pasko naman, karaniwang nagpupunta ang mga Pilipino sa simbahan para sa Misa de Aguinaldo. Ito ay madalas na ginagawa sa ika-24 ng Disyembre sa pagitan ng alas 10 ng gabi at hating gabi. Paminsan-minsan, mayroong mga dula na ipinapaloob sa misa na tungkol sa kapanganakan ng sanggol na Jesus. Ang ibang mga Pilipino ay nagsisimba sa araw na mismo ng Pasko. Gaya ng ibang mga pagdiriwang at kasiyahang mayroon sa Pilipinas, hindi mawawala ang party, pagkain, at ang itinuturing na pinakaimportante sa lahat, ang pamilya. Sa pagsalubong sa araw ng Pasko, nagtitipon ng bawat pamilya. Sa Pilipinas, karaniwan ng malalaking pamilya. Kaya naman talagang masigla at maingay ang pagdiriwang ng Pasko. Sa pagtitipong ito, sila'y nagsasama-sama para sa pagkain ng Noche Buena. Karaniwang kasama sa handaang ito ang queso de bola, tsokolate, fruit salad, hamon, at paminsan-minsan pati lechon. Ito rin ang panahon kung saan nagbibigayan at nagbubukas ng mga regalo ang mga tao. Kahit saan ka pa pumunta, may maririnig kang mga Christmas carols. Kapalit ng ilang barya, madalas makakarinig ng caroling mula sa mga batang may mga dalang tanso, kutsara at tinidor o kahit anong gamit sa bahay na maaaring gumawa ng tunog. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung ano ang tradisyon ng Secret Santa? Ano pa ang ibang tawag ng mga Pilipino sa tradisyong ito? Sa Pilipinas, tinatawag ang Secret Santa ng Monito Monita. At syempre, hindi alam ng tatanggap ng regalo kung sinong nakabunot sa kanya. Tinatawag din ito sa iba pang mga pangalan gaya ng Kris Kringle at ginagawa sa mga Christmas party ng mga magkakaibigan, magkakaklase o magkakatrabaho. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May sarili rin ba kayong bersyon ng Secret Santa? Anong tawag niyo dito? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Alam niyo ba kung ano ang Huwebes Santo? Ito ang Huwebes bago ang linggo ng pagkabuhay at kabilang ito sa Semana Santa. Ayon sa Biblia, ito ang araw kung kailan naganap ang paghuhugas ng paa at huling hapunan ni Jesus. Dahil karamihan sa mga Pilipino ay Katoliko, isa ito sa mga pinakamahalagang araw sa bansa. Sa lesson na ito, malalaman natin kung paano nagninilay ang mga Pilipino sa panahong ito. Alam niyo ba kung bakit tuwing Huwebes Santo, halos walang kotseng dumadaan sa pinakatrapikong kalye sa Maynila? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sa araw na ito ay pinagdiriwang ang huling misa bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang misang ito ay mahalaga sapagkat nakapaloob rito ang pagsasadula ng paghuhugas ng paa ng mga apostol kung saan ang pari bilang Jesus ang maghuhugas ng mga paa ng mga lay minister bilang mga apostol. Sa misang ito rin makikita ang unang pagtatatag ng Eukaristiya ayon sa huling hapunan sumunod sa prosesyon ng Santissimo Sacramento. Dahil ito ang simula ng pasyon ni Hesukristo, may iba't ibang paraan ng pagninilay ang mga Pilipino. Sa araw na ito, maraming Pilipino, lalo na ang kabataan mula sa Metro Manila na nagsasagawa ng prosesyon. Sila'y naglalakad ng mahigit kumulang na 25 kilometro paakyat ng bundok patungo sa Antipolo Church. Ang isa pang paraan ng pagninilay at pag-alala sa paghihirap ng Panginoon ay ang tradisyon ng bisita iglesia. Ang bisita iglesia ay madalas ginagawa kasama ang pamilya sa gabi ng Huwebes Santo. Dito, bumibisita ng 7 simbahan ang mga tao habang dinadasal ang daan ng krus. Ang dasal na ito ay naglalarawan ng mga pangyayari sa pasyon o mga huling oras ni Jesus sa 14 na estasyon ng krus.
Tuwing Webes Santo, kaunti lamang ang mga establishmento na bukas. Pati ang mga channel sa telebisyon ay kaunti lamang ang pinapalabas. Kaya naman maraming Pilipino ang gumagamit sa panahong ito upang maging mas malapit sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pananatili sa kani-kanilang mga tahanan. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung bakit tuwing Webes Santo, halos walang kotseng dumadaan sa pinakatrapikong kalye sa Maynila? Dahil ito sa ang Webes Santo ang simula ng magkakasunod na araw na walang pasok sa trabaho o opisina, kung kaya madalas umuuwi ng probinsya o kaya ay nagpupunta ang mga tao sa ibang bansa upang magbakasyon. Dahil dito, kaunti lamang ang nananatili sa Maynila sa panahong ito. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Ano-ano ang mga karaniwan niyong ginagawa sa panahon ng Semana Santa? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang mga pistang puno ng kasayahan. Ngunit ang Biyernes Santo ang isa sa kakaunting pampublikong holiday na naiiba kaysa karaniwan. Sa araw na ito, ginugunita ang pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Walang kahit anong uri ng pampublikong katuwaan o pagdiriwang ang nagaganap sa araw na ito. Sa lesson na ito, tuklasin natin kung paano inoobserbahan ng mga Pilipino ang Biyernes Santo. Alam niyo ba kung ano ang ekspresyon na galing sa pangalan ng araw na ito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang Biyernes Santo ay ginugunita sa pamamagitan ng mga prosesyon sa kalye habang sinusundan ang kwento ng daan ng krus. Mayroon pang mga pagkakataon kung saan ang pagsasadula ng pasyon ni Hesukristo ay umaabot sa aktwal na pagpapako ng mga tao sa krus. Ito'y ginagawa ng ilang mga deboto bilang isang uri ng penitensya para sa kanilang mga kasalanan. Sa araw na ito, pinagbabawal sa mga Katoliko ang pagkain ng karne, pag-inom ng alak, at sobrang pagsasaya. Ang 7 palabras ay ang paggunita sa huling mga salita ni Jesus habang siya ay pinapako sa krus. Ang mga kasabihan na hango sa 7 palabras ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa pagpapatawad, kaligtasan ng kaluluwa, pakikipagkapwa-tao, pagkaabandona, pagkabalisa, tagumpay, at ang muling pagsama sa Panginoon. Sa araw rin na ito, nagtatapos ang pabasa. Ang pabasa ay isa sa mga paraan para alalahanin ang sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng pag-awit ng salaysay ng buhay, pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang senakulo ay isa rin sa mga paraan ng paggunita ng araw na ito. Ito ay ang pagsasadula ng pasyon. Sa ibang rehiyon ng bansa, tinatanghal ang senakulo sa buong linggo ng Semana Santa. Pinaniniwalaang ang 3:00 ng hapon ng Biyernes Santo ang oras ng pagkamatay ni Jesus. At ayon sa mga pamahiin, sa oras daw na ito, naglalabasan ng mga masasamang espiritu. Kaya naman pinipilit ng mga magulang ang kanilang mga anak na manatili sa loob ng bahay. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung ano ang ekspresyon na galing sa pangalan ng araw na ito? Ang ekspresyong ito ay ang mukha kang Biyernes Santo, kung saan pinapahiwatig na ang mukha ng sinasabihan ay malungkot at mapanglaw katulad ng nangingibabaw na pakiramdam kung Biyernes Santo. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Mayroon ba kayong katulad na ekspresyon sa inyong lengguwahe? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Sabado de Gloria ay ang huling araw ng pag-aayuno para sa mga Katoliko sa Pilipinas. Gaya ng ibang araw sa Semana Santa, patuloy pa rin ang taimtim na pag-alala sa sakripisyo ni Jesus sa araw na ito. Ang mga gawain sa araw na ito ay madalas na nakatutok sa mga paghahanda para sa selebrasyon ng muling pagkabuhay. Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Salubong o Easter Vigil. Sa lesson na ito,
malalaman natin ang mga halimbawa ng paghahanda na ginagawa ng mga Pilipino para sa muling pagkabuhay. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawalan ng mga bata na maglaro sa kalye tuwing Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Madalas, sa mga syudad, nananatili lamang ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Pinagbabawal ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Ngunit sa mga probinsya, karaniwang maraming mga paghahanda ang ginagawa, gaya ng prosesyon. Ang prosesyon na ito ay kakaiba sapagkat ang mga babae at lalaki ay hiwalay. Nagdadala ng kandila ang parehong mga babae at lalaki, ngunit ang mga babae ang inaatasang sumunod sa imahe ng Birheng Maria habang ang mga lalaki naman ang sumusunod sa imahe ni Jesus. Matapos ang prosesyon, ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa labas ng simbahan para sa isang ritual na pinangungunahan ng kura paroko. Matapos ito, susunod ang lahat ng mga tao papasok ng simbahang madilim. Dito, mula sa sindi ng kandila ng kura paroko, isa-isang masisindihan ang mga kandila ng mga parokyano. Sa loob ng isang saglit, ang buong simbahan ay magliliwanag sa pamamagitan ng mga sindi ng kandila ng bawat isa. Isa ito sa mga pinakataimtim na sandali ng pagdiriwang. Ang salubong ay ang pagsasadula ng pagtatagpo ng Birheng Maria at ng muling nabuhay na Jesus. Madalas, isa ito sa pinakamalaking pagsasadula na nagaganap sa mga parokya, liban na lang sa pagsasadula tuwing Pasko. Ang pagsasadulang ito ay tinatanghal sa gitna ng misa, kung saan ang misa ay nagsisimula sa takip silim, simbolo ng kamatayan ng dilim, at matapos ang maiksing dula ng muling pagkabuhay, natatapos ang misa sa bukang liwayway, na sumisimbolo sa muling pagkabuhay. Alam niyo ba na tinatawag itong Sabado de Gloria dahil ito ang unang araw matapos magsimula ang Kwaresma o Semana Santa, kung kailan maaaring kantahin na muli ang Gloria? At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawalan ng mga bata na maglaro sa kalye tuwing Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Ito'y dahil sa pinaniniwalaan na kung ikaw ay masusugatan sa 2 araw na ito, hindi na ito kailanman maghihilom dahil wala si Jesus para paghilumin ng mga sugat. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May mga katulad din ba kayong paniniwala tuwing Semana Santa? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erika. Matapos ang isang linggo ng kalungkutan, sa wakas, araw na ng pagdiriwang. Ang linggo ng pagkabuhay ay isang araw ng katuwaan at selebrasyon para sa mga Pilipino. Para sa maraming Katoliko, ang salubong ay hindi lamang nagaganap sa gabi ng Sabado de Gloria, kundi sa madaling araw rin ng linggo ng pagkabuhay. Maliban dito, marami pang mga tradisyon at gawain na nakapaloob sa araw na ito. Sa lesson na ito, alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang linggo ng pagkabuhay. Alam niyo ba kung ano ang piyesta na ginaganap sa linggo ng pagkabuhay sa probinsya ng Marinduque? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Karaniwang nagpupunta sa mga simbahan ang mga naninirahan sa syudad sa umaga ng linggo ng pagkabuhay. Madalas sa mga probinsya, nag-uumpisa na ng alas 4 ng umaga ang mga unang selebrasyon. Ito rin ang salubong na ipinagdiriwang sa gabi ng Sabado de Gloria. Sa seremonyang ito, pinagtatagpo ang imahen ni Jesus at Maria sa labas ng simbahan. Sa mga probinsya, masasabing buhay na buhay pa rin ang mga tradisyonal na paraan ng pagdiriwang tuwing araw ng pagkabuhay. Dahil ito ay araw ng pagdiriwang at katapusan ng pag-aayuno, hindi mawawala ang pamilya, pagkain at kantahan, lalong-lalo na sa mga Pilipinong tahanan. Ang bawat pamilya ay mayroong kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang, pero madalas na sila ay nagtitipon-tipon para sa isang maliit na handaan. Madalas na iba't ibang klaseng mga putaheng karne ang inihahanda sa panahong ito. Maliban dito, hindi rin mawawala ang Easter egg hunting at Easter egg painting contest para sa mga bata. Kamakailan lamang, nagiging popular ang mga ganitong klase ng selebrasyon sa Pilipinas. Pinangungunahan ng mga mall at mga ilang malalaking kumpanya ang mga ganitong klaseng selebrasyon na dinadaluhan ng mga bata at mga matatanda.
Ito ay isa sa pinakamatrapik na araw sapagkat napakaraming mga tao ang nagbabalikan na sa syudad. Madalas na puno ang mga paliparan, pier at terminal ng mga bus sa araw na ito. Kaya kung nasa Pilipinas ka sa araw na ito, mag-ingat sa trapiko. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung ano ang piyesta na ginaganap sa linggo ng pagkabuhay sa probinsya ng Marinduque? Ito ang Moriones Festival. Piyesta ito kung saan ang mga tao ay nagbibihis at nagsusuot ng mga moryon na maskara para gayahin ng mga Romanong sundalo. Isinasadala sa piyestang ito ang buhay ni Santo Longinus, isang Romanong senturyon na bulag ang isang mata. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Anong klaseng pagdiriwang ang ginagawa nyo sa araw ng pagkabuhay? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Araw ng Kalayaan ay pinagdiriwang tuwing 12 ng Hunyo taon-taon. Hindi lamang sa Pilipinas ipinagdiriwang ang araw na ito. Kung saan man may Pilipino, may selebrasyon rin. Sa araw na ito, nagbabalik tanaw sa kasaysayan ang mga Pilipino at inaalala nila ang mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para makamit ang kalayaan ng bansa. Tara, alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang espesyal na araw na ito. Alam niyo ba na dalawa ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Isa noong 12 ng Hunyo. Alam niyo ba kung kailan yung isa pa? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sa araw na ito, sabay-sabay na itinataas ang watawat ng Pilipinas kasabay ang pagkanta ng lupang hinirang sa iba't ibang makasaysayang lugar sa bansa. Ito'y dahil noong 12 ng Hunyo, taong 1898, naganap ang unang pagtataas ng bandila at unang pagkanta ng pambansang awit bilang isang malayang bansa. Pagdating ng hapon, ang mga paggunita at paradang sibil-militar ay ipinagpapatuloy sa Quirino Grandstand. Dumadalo ang presidente, vice-presidente at ang iba't ibang mahalagang mga bisita sa paradang ito. Nakapaloob rin sa parada ang iba't ibang marching band at karosa. Maliban dito, mayroon ring mga pagtatanghal ng mga koro at pangkat ng mananayaw upang ipagdiwang ang araw. Ang mga Pilipinong naninirahan sa labas ng Pilipinas ay may kanya-kanya ring paraan ng pagdiriwang. Isa na rito ang Parada ng Kalayaan sa New York City tuwing unang linggo ng Hunyo. Naging parte na ng tradisyon ng mga Pilipino sa Amerika ang paradang ito at nagsisilbi itong pagkakataon upang ipakilala ang kulturang Pilipino, makalikom ng pera pangkawang gawa at makapagsama-sama ang mga Pilipino roon. Sa ika-28 ng Mayo pa lamang, sa tinaguriang Araw ng Watawat, nagsisimula ng maglagay ng bandila ang mga tao sa kanilang mga bahay. Mula sa malalaking establishmento hanggang sa mga maliliit na tindahan, marami ang naglalagay ng mga makabayang palamuti para sa selebrasyon ng kalayaan. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba na dalawa ang araw ng kalayaan ng Pilipinas? Isa noong 12 ng Hunyo. Alam niyo ba kung kailan yung isa pa? Ang unang araw ng kalayaan ng Pilipinas ay noong 12 ng Hunyo taong 1898 mula sa Espanya. Ang ikalawa ay naganap naman noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 mula sa Amerika na ngayon ay tinatawag na Philippine-American Friendship Day. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Kayo, paano niyo ipinagdiriwang ang inyong araw ng kalayaan? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Ang araw ng Eid al-Fitr ay ang pagdiriwang ng mga Muslim ng unang araw ng Shawwal. Nagpapahiwatig ito ng pagtatapos ng isang buwan ng pag-aayuno at pagdarasal. Para sa maraming Pilipino, kinikilala ito bilang wakas ng Ramadan at ipinagdiriwang ng parehong mga Kristiyano at Muslim na mga Pilipino. Ang petsa ng pagdiriwang na ito ay nakabase sa kalendaryong Islam at nagaganap matapos ang unang gabi ng bagong buwan. Halina't alamin natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw na ito.
Ang araw na ito ay kamakailan lamang ginawang opisyal na holiday. Alam niyo ba kung kailan ito na ipatupad? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Inuumpisahan ng mga Muslim ang pagdiriwang ng araw na ito sa pamamagitan ng paliligo, pagsusuot ng pinakamaganda nilang damit, paglalagay ng pabango, at pagkain ng matatamis bago tumungo sa moske para magdasal. Ang unang dasal ng Eid ay ginagawa bilang isang kongregasyon sa mga moske o sa mga naitalagang open space para sa pagdarasal. Sunod sa ikalawang haligi ng Islam, humaharap ang kongregasyon sa direksyon ng Mecca. Sinusundan ang dasal ng Eid ng khutbah na pinangungunahan ng imam. Karaniwang ang mga sermon ay tungkol sa pagpapasalamat sa Panginoon, kasaysayan at kahalagahan ng pagdiriwang, paghingi ng kapatawaran sa kapwa, at ang mga responsibilidad para sa ikatlong haligi ng Islam, ang zakat. Matapos ito, magbabatian at magyayakapan ng mga magkakatabi. Ang mga tradisyonal na pagbati gaya ng Eid Mubarak o Eid Said ang karaniwang maririnig. Ang araw na ito ay puno ng handaan, kasiyahan at pasasalamat. Nagbibigayan ang mga tao ng Idi sa kani-kanilang mga pamilya. Mayroon ring partikular na zakat na ibinibigay sa araw na ito. Ito ay ang fitrana, na tinatawag ding zakat al-fitr. Para sa mga Muslim, isa itong masayang selebrasyon ng pasasalamat sa Panginoon. Isa rin itong pagdiriwang na sumisimbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Ang Pilipinas ay kinikilalang isang Kristiyanong bansa sa Asya. Ngunit ang Pilipinas rin ang natatanging Kristiyanong bansa na isinabatas ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr at itinuring ito bilang pambansang holiday. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Kamakailan lamang ginawang opisyal na holiday ang araw na ito? Alam niyo ba kung kailan ito naipatupad? Naipatupad ang pagiging pambansang holiday nito noong taong 2002. Layunin ng pagpapatupad nito na magkaisa ang bansa, Kristiyano man o Muslim, sa pagpapahalaga sa mga araw na may importansya sa bawat isa. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May mga pagdiriwang pa ba kayong alam na kahalintulad nito? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Sinulog Festival ay isang linggong pagdiriwang sa probinsya ng Cebu. Ang pinakaabangang bahagi ng pagdiriwang na ito ay ang parada na nagaganap sa ikatlong linggo ng Enero. Ang pistang ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking pista at kasiyahan sa buong bansa. Sa paradang ito, lahat ng tao ay sumasayaw kasabay ang kumpas ng tambol bilang pagbibigay galang sa Santo Niño. Alamin natin ang mga kaganapan sa pistang ito. Alam niyo ba kung bakit sinulog ang pangalan ng pistang ito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sinasabing nagsimula ang pagdiriwang ng pista ng sinulog nang ibigay bilang regalo ni Magellan ang imahen ng Batang Jesus kay Reyna Juana ng Cebu nang siya ibinyagan bilang Kristiyano. Ang imahen ng Batang Jesus ay tinawag na Santo Niño. Hindi nagpatuloy ang kristyanisasyon ng buong probinsya dahil sa namatay si Magellan nang makalaban niya ang dato ng Mactan na si Lapu-Lapu. Matapos ang 44 na taon, natagpuan ng isa sa mga sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi ang imahe ng Santo Niño sa loob ng isang kahon sa loob ng isa sa mga nasusunog na kubo. Ang sinulog ay tumatagal ng 9 na araw. Dahil sa ang araw na ito ay iniaalay bilang araw ng pasasalamat sa Santo Niño, sinisimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga misa mula alas 4 ng umaga. Una rito ay ang Mañanita Mass, susundan ng Pontifical Mass, at ang huli ay ang Holy Mass. Bago ang pinakaabangan na parada, magkakaroon ng prosesyon sa ilog, kung saan ang imahe ng Santo Niño ay isinasakay sa isang bangkang pinalamutian ng mga kandila at bulaklak at ipinapaanod ito mula Mandaue City hanggang Cebu City. Ang pinakahihintay ng lahat ay ang Grand Street Parade na tumatagal ng 9 hanggang 12 oras. Ang mga kalahok na nagmumula pa sa iba't ibang bayan ay nagsusuot ng mga makukulay at magagarbong kasuotan at sumasayaw sa saliw ng iba't ibang instrumento. Tuwing ipinagdiriwang ang sinulog, sinisigaw ng mga tao ang Viva Pit Señor. Ang pagbating Pit Señor ay pinaiksing panangpit sa Señor na isang tawag sa Panginoon, sa Señor Santo Niño, kung para kanino ipinagdiriwang ang sinulog.
Ang sayaw na binubuo ng dalawang hakbang paharap at isang hakbang palikod ay unang sinayaw raw bilang pasasalamat sa mga anito. Sinasabing ang sayaw ng sinulog ay ginagawa na ng mga taga Cebu bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas 400 taon na ang nakakaraan. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung bakit sinulog ang pangalan ng pistang ito? Ang salitang sinulog ay nagmula sa salitang Bisaya na sulog. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay parang agos ng tubig, na maihahalin tulad sa daloy ng galaw sa sayaw ng sinulog. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Anong pista sa inyong bansa ang kagaya ng sinulog? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Tuwing ika-9 ng Enero sa simbahan ng Quiapo sa Maynila, ipinaparada ng mga nakayapak na deboto ang estatwa ng itim na Nazareno habang sumisigaw ng Viva Señor. Ito ang pista ng itim na Nazareno na dinadaluhan ng napakaraming tao na naghahangad na malapitan at mahawakan ng imahen. Pinaniniwalaang nakagagaling ng mga sakit ang paghawak sa imahen, kaya ganun na lang ang dami ng mga dumadalo. Alamin natin kung ano talaga ang nagaganap sa araw na ito. Alam ba ninyo kung ilang taon na ang imahe ng itim na Nazareno? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang prosesyon ng itim na Nazareno ay ang paggunita ng traslasyon o ang paglilipat ng imahe papunta sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila. Sa araw na ito, ang imahe ay isinasakay sa andas kasama ng mga debotong nakadamit maroon at naglalakad ng nakayapak. Ito ay bilang pag-alala sa paglakad ng nakayapak ni Jesus paakyat ng Kalbaryo. Ito rin ay nagsisilbing penitensya ng mga deboto. Ang imahen ay sinasabing nanggaling sa Mexico. Pinaniniwalaan rin na nasunog ang imahen habang nasa galyon mula Acapulco papuntang Maynila, ngunit ito'y nailigtas. Nagsisimula ang prosesyon matapos ang isang misa mula sa dating kinalalagyan ng imahen sa lugar na ngayon ay tinatawag na Rizal Park. Ang andas ng itim na Nazareno o ang karosa ay nakakabit sa dalawang tali na hinahatak ng mga namamasan. Ang gilid ng tali na pinakamalapit sa kanang balikat ni Jesus ay pinaniniwalaang pinakasagrado sapagkat sa balikat na ito kinarga ni Jesus ang kanyang krus. Bawat taon, mula 6 hanggang 9 milyong tao ang nakikilahok sa paglilipat ng nasabing imahen. May ilang kalahok sa prosesyon na nakadilaw. Ang mga kalahok na ito ay kinikilala bilang eskorte ng imahen ng itim na Nazareno. Sa mga nakadilaw na tao, binabato ng mga deboto ang kanilang mga tuwalya at panyo upang ipunas sa Nazareno dahil pinaniniwalaan na maililipat sa mga panyo at tuwalya ang milagrosong kapangyarihan ng imahen. Alam nyo ba, noong taong 2012, kinailangan ng 22 oras para maibalik ang Nazareno sa Quiapo? Ang tagal, di ba? Kaya taon-taon, nakatutok ang mga tao sa mga balita para masubaybayan ang galaw at ruta ng prosesyon. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam ba ninyo kung ilang taon na ang imahe ng itim na Nazareno? Higit 400 taon na ito. Nakaligtas ang imahe ng masunog ang Quiapo Church noong taong 1729 at taong 1929. Nakaligtas rin ito mula sa lindol ng taong 1645 at taong 1863 at ganun din ang bombahin ng Maynila ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Anong kahalintulad na pista ang ipinagdiriwang ninyo? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Ang Ati-Atian Festival ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero. Ito ay ginaganap sa Kalibo sa probinsya ng Aklan. Sa pagdiriwang na ito, inaalala at binibigyang papuri ang Santo Niño. Sinasabing ang mga pista ng sinulog ng Cebu at dinagyang ng Iloilo ay hango sa pagdiriwang na ito. Sinasabing ito ang pinagmulan ng maraming mga kapistahang Pilipino. Sa lesson na ito, malalaman natin kung paano ipinagdiriwang ang Ati-Atihan Festival.
Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang ati-atihan? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sinasabing nagsimula ang pagdiriwang nang dumating sa isla ng Panay ang 10 datong tumakas mula sa Borneo kasama ang kanilang mga pamilya, alipin at mandirigma sa Kayang Balangay. Kapalit ang isang ginintoang salakot at iba pang mga yaman, binili nila ang lupa mula sa mga katutubong nakatira doon. Matapos ang palitan, nagkaroon ng kasiyahan at pagdiriwang. Nang masakop at naging katolikong bansa ang Pilipinas, binigyan ng Kristiyanong kahulugan ang pagdiriwang. Sinasagawa ang pagdiriwang sa loob ng isang linggo. Nag-uumpisa ang pagdiriwang sa isang misa. Nagbubukas sa mga pagdiriwang sa ikalawang araw sa isang presisyon habang dinadasal ang rosaryo at natatapos ito sa isang misa. Sa gitna ng linggo, nagkakaroon ng masiglang parada kung saan ang 17 bayan ng Aklan ay nagpapakitang gilas ng kanilang katangi-tanging kultura, sayaw at galing. Pero hindi lamang kultural ang mga pagdiriwang sa ati-atihan. Dito, mayroon ring mga pagtatanghal ng mga lokal na banda at mga artista gabi-gabi para rin makilala ang popular na kultura ng Pilipinas. Karaniwang sinisigaw ang halabira habang pinagdiriwang ang Ati-Atihan Festival. Sa huling araw ng pagdiriwang, makikita ang pinakaabangang sayawan at parada ng mga nakapintang mga mananayaw, suot ang kanilang mga magarbong costume, at sumasayaw kasabay ang kumpas ng mga tambol. Pati ang mga manonood ay inaanyayahang sumali sa sayawan. Natatapos ang pagdiriwang sa isang prosesyon kung saan nagdadala ang mga gustong lumahok ng mga kandila at ng mga iba't ibang imahe ng Santo Niño. Sa bawat kalye na puno ng tagapanood, isang ekspresyon ang madalas na sinisigaw ng lahat. Halabira. Ito'y salitang Aklanon na ang ibig sabihin ay ibuhos ang lahat o ibigay ang lahat. Kaya sa pag-aaral rin ng Filipino, tara, halabira. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang ati-atihan? Ang ibig sabihin ng ati-atihan ay magkunwari na parang aita. Ayon sa mga salaysay, pagdating ng mga datong tumakas mula sa Borneo, tinanggap sila ng mga aita. Bilang pasasalamat, sila'y naghanda ng pista kung saan nakapinta parang aita ang kanilang mga muka. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Nasubukan niyo na bang sumali sa isang pistang gaya ng Ati-Atihan Festival? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Ang Dinagyang Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero sa Iloilo bilang pagpupugay sa Santo Niño. Ang dinagyang ay isang salitang Ilonggo na ang ibig sabihin ay magdiwang at magkaroon ng kasiyahan. Ito ay isa sa mga pista na ginaganap para sa Santo Niño, kagaya ng Ati-Atihan ng Aklan at ng Sinulog ng Cebu. Paano ba ipinagdiriwang ang dinagyang? Malalaman natin iyan sa lesson na ito. Alam niyo ba na ang dinagyang ay mayroong mascot? Alam niyo ba kung ano ang pangalan nito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Unang tinawag ang dinagyang sa pangalan na Iloilo Ati-Atihan para pag-ibahin ito mula sa Ati-Atihan ng Aklan. Nagumpisa ito noong taong 1967 nang dalhin sa Iloilo ang isang replika ng Santo Niño mula sa Cebu. Sinalubong ng mga deboto ang imahen pagkalapag nito sa paliparan at ipinarada ito sa mga kalye ng Iloilo. Noong una, ipinagdiriwang lamang ito sa parokya, hanggang sa dumami na ang mga tribo na sumasali taon-taon at naging mas magarbo at mas masigla na ang mga naging selebrasyon. Isa sa mga pangunahing kaganapan ay ang kasadyahan. Ito ay isang dramatisasyon ng buhay ng mga Aita pagdating ng mga datu mula Borneo at ang sumunod na kolonisasyon ng mga isla ng mga Espanyol. Ginagawa ito sa pamamagitan ng sayaw. Tinuturing itong isang kultural na dance parade dahil sa naipapakita nito ang kultura at ilang bahagi ng kasaysayang Pilipino at dahil na rin sa kulay at ganda ng mga costume ng mga mananayaw. Ang mga pinakamahalagang batayan ng pagkapanalo sa kompetisyong ito ay ang tema ng dramatisasyon at galing sa pagsayaw. Lahat ng mga sayaw ay sinasayaw sa saliw ng tambol, at lahat ng mga costume ng mga mananayaw ay yari sa mga katutubong materyales. Gaya ng ati-atihan ng Aklan, pinipintahan ng itim na mga mananayaw ang kanilang balat.
Isa pa sa mga pinakaabangang bahagi ng dinagyang ay ang Iloilo at Atihan Dance Competition. Sa kompetisyong ito, ang tema ng mga sayaw ay mga pantribong sayaw. Tunay ngang agaw atensyon nito dahil sa garbo ng mga costume at sigla ng bawat galaw ng mga mananayaw. Sinasabing nagsimula ang dinagyang at ati-atihan ng bilhin ng 10 dato ng Borneo ang panay mula sa mga ahita. Ito ay nakatala sa alamat ng Maragtas, na tinatawag rin na Kodigo ng Maragtas, na nagdedetalye ng pagdating ng 10 dato sa panay upang takasan ang pagmamalupit ni Dato Makatunaw ng Borneo. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba na ang dinagyang ay mayroong mascot? Alam niyo ba kung ano ang pangalan nito? Dagoy ang pangalan ng mascot ng dinagyang. Una siyang ipinakilala bilang opisyal na mascot ng dinagyang noong taong 2004. Inilalarawan siya bilang isang batang aitang mandirigma, kayumanggiang balat at may suot na headdress na may disenyo ng Santo Niño. Simbolo siya ng pagkakaibigan ng mga Ilonggo at ng mga turistang dumadayo sa Iloilo para masaksihan ng dinagyang. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Anong kahalintulad na selebrasyon ang pinagdiriwang ninyo? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Pahiyas Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo taon-taon sa bayan ng Lokban, Quezon. Ang selebrasyong ito ay isang uri ng pasasalamat sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador para sa masaganang ani ng taon. Sa piyestang ito, naglalagay ng mga palamuti ang mga taga-Lokban sa kani-kanilang mga bahay. Gawa ang mga dekorasyon sa mga prutas, gulay, handicrafts at keeping. Matapos ang piyesta, karaniwang pinagsasaluhan ng mga palamuting prutas at gulay. Tara, tuklasin natin kung ano nga ba ang Pahiyas Festival. Alam niyo ba kung anong mga salita ang pinanggalingan ng pahiyas? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Kung napansin na ninyo, marami sa mga pagdiriwang ng mga Pilipino ay nagumpisa bilang mga paganong ritual na nagkaroon ng mga Kristiyanong kahulugan sa pagtagal ng panahon. Ang Pahiyas Festival ay sinasabing nagumpisa bilang isang simpleng ritual ng pagpapasalamat sa mga anito para sa masaganang ani. Nang lumaganap ang Katolisismo sa Pilipinas, inialay ang pagdiriwang na ito sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Ayon sa mga alamat, habang nagdadasal si San Isidro Labrador, isang puting kalabaw at isang anghel ang nagtulong para mag-araro ng kanyang taniman. Kapag sinabing Pahiyas Festival, unang salitang naiisip ng mga Pilipino ay ang keeping. Ang keeping ay gawa sa giniling na bigas na hinugis gamit ang iba't ibang dahon at kinukulayan ng mga matitingkad na kulay gaya ng dilaw, fuchsia, pula at berde. Kung ito ay ibe-bake, maaari itong kainin. Sinasabing na imbento ang keeping noong panahon ng galyo ng Maynila at Acapulco nang pagbalik ng Lukban, ninais ng isang tagaluto na kumain ng tacos. Ngunit dahil hindi niya mahanap ang mga tamang sangkap, siya ay nag-eksperimento at nagawa niya ang keeping. Ang huling bahagi ng piyesta ay ang prosesyon ng imahe ni San Isidro Labrador. Lahat ng madadaanang bahay ay napapalamutian ng kanilang mga ani. Kasama rin ang imahen ng asawa ng patron na si Santa Maria de la Cabeza na may bitbit na mga biskwit na madalas ay ibinibigay sa mga bata habang nagaganap ang prosesyon. Mayroon ring mga magagarbong karosa at effigy na paper mache ng dalawang santo. Matapos nito, nakaugalian na ang pagkakaroon ng malaking salo-salo kasama ang mga bisita, turista, at ng buong bayan kung saan iba't ibang mga pagkaing pinagmamalaki ng Lukban ang inihahanda, gaya ng pansit habhab, longganisang Lukban, inihaw na keeping, at iba pa. Alam niyo ba na pinaparangalan ang bahay na may pinakamaganda at pinakamalikhain na mga palamuti? Hindi lang simpleng parangal, may papremyo ring salapi ang matatanggap ng mananalo. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung anong mga salita ang pinanggalingan ng pahiyas? Ang pahiyas ay nanggaling sa dalawang Filipinong salita na hiyas at pahiyas. Ang ibig sabihin ng hiyas ay mamahaling bato gaya ng mga nilalagay sa mga alahas. Samantalang ang pahiyas naman ay nangangahulugan ng pag-aalay. Kung gayon,
Maaari nating sabihin na ang Pahiyas Festival ay ang pag-aalay ng mga hiyas na ani, hindi ba? Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Nainganyo ko na ba kayong pumunta sa Lokban, Quezon para sa Pahiyas Festival? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson, hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Sa leksyon na ito, pag-uusapan naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Chinese New Year sa Pilipinas. Ang pagdiriwang na ito ay sumusunod sa lunar calendar at pinangungunahan ng mga Chinese at ng mga Filipino-Chinese na naninirahan sa bansa. Ipinagdiriwang ito dahil sa mga katangi-tanging selebrasyon, pagkain at paniniwala na nakapaloob sa tradisyong ito. Sa lesson na ito, malalaman naman natin kung paano ipinagdiriwang ang Chinese New Year sa Pilipinas. Anong pagbati ang sinasabi ng mga tao tuwing sasapit ang Chinese New Year? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Isa sa paborito ng mga Pilipino, kahit na mga hindi dumadalo sa mga pagdiriwang ng Chinese New Year, ay ang mga pagkain na malimit ihanda sa panahong ito. Ang pinakakilala ay ang tikoy. Isa itong uri ng pagkain na gawa sa malagkit na kanin. Kamakailan lamang, iba't ibang kakaibang uri o flavor na ang nilalabas na akma sa panglasang Pilipino at Chinese tulad ng pandan at ube. Sinisimbolo ng tikoy ang pananatiling magkasama ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil sa malagkitang tikoy, sinasabing ang pagkakaroon nito tuwing Chinese New Year ay magpapalagkit sa pagsasama ng mag-anak. Dahil sa dami ng mga Chinese na naninirahan sa bansa, ginawang opisyal na holiday ang Chinese New Year noong taong 2011. Kung babalikan ang kasaysayan, ang mga Pilipino ay nakikipagpalitan na ng mga produkto sa mga Chinese bago pa dumating ang mga Kastila. Dahil sa dami ng mga Chinese, inilagak sila ng mga Kastila sa Binondo, isang lugar sa Maynila. Napakasigla ng komersyo sa Binondo, kung saan napakarami ng mga negosyo ng mga Chinese at Filipino-Chinese. At ito rin ang sentro ng kasiyahan kung Chinese New Year. Pula ang itinuturing na pinakamaswerteng kulay at maraming tao ang nagbibihis ng pula sa araw na ito. Nagbibigay naman ng mga mas nakakatanda sa mga bata ng pera na nasa loob ng mga pulang sobre na tinatawag na angpao. Hindi rin mawawala ang dragon dance, lion dance at ang magarang mga paputok. Ang mga lion at dragon dance ay sinasabing nakapagbibigay ng swerte at katatagan ng negosyo o ng pamilya. Itinuturing rin na ang mga mas mahabang dragon ay nangangahulugan ng mas maraming swerte. Alam niyo ba na ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo? Itinatag ito noong taong 1594. Ang ibig sabihin ng Binondo ay binondok o binundok na ibig sabihin ay mabundok at tumutukoy sa maburol na lugar ng Binondo. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Anong pagbati ang sinasabi ng mga tao tuwing sasapit ang Chinese New Year? Sa Hokkien na sinasalita ng mas maraming mga Chinese at mga Filipino-Chinese sa Pilipinas, ang pagbati ay Kyung Hee Huat Sai. Pero karamihan sa mga Pilipino ang gumagamit ng Cantonese na pagbati na Kung Hei Fat Choi. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Ipinagdiriwang nyo rin ba ang Chinese New Year? Paano nyo ito ginagawa? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa, ipinagdiriwang din ang Araw ng Mga Puso tuwing ika-14 ng Pebrero sa Pilipinas. Pinaghahandaan ng maraming Pilipino, lalo na ng mga magkasintahan, ang araw na ito para ipaalala at ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga minamahal sa buhay. Sa lesson na ito, aalamin natin ang mga romantikong kasanayan ng mga Pilipino tuwing Araw ng Mga Puso. Nagiging popular ang mga mass wedding tuwing Araw ng Mga Puso sa Pilipinas. Noong taong 2012, alam niyo ba kung ilang pares ang nagpakasal at nag-renew ng kanilang mga wedding vow? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Para sa mga magkasintahan at mag-asawa, hindi mawawala ang palitan ng tsokolate at rosas. Sa araw na ito, kahit saan ka mapalingon, may siguradong nagbebenta ng mga stuffed toys, rosas at mga tsokolate. At syempre,
Napakaraming mga magkasintahan ang nagde-date. At kung hindi nyo pa alam, maraming Pilipino ang tunay na romantiko. Kaya naman mula sa mga mall, mga restaurant, mga hotel, hanggang sa mga amusement park, napakaraming mga romantikong pakulo ang mayroon. Marami pa rin ang gumagamit sa araw na ito para magtapat at manligaw. Siyempre, kung panliligaw na ang usapan, hindi mawawala ang harana sa eksena. Isa itong tradisyon ng panliligaw. Mas ginagawa man ito noon kaysa ngayon, marami pa rin ang nakakaalam nito. Kung dati, ang mga kantang pangharana ay mga kundiman, ngayon, kahit anong romantikong kanta ay maaring kantahin. Mapa-OPM man o banyaga, basta kaya nitong ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung may lakas ka ng loob, wala ka mang boses, maaari mong haranahin ang taong gusto mo. At malay mo, magustuhan ka rin niya. Siyempre, hindi namimili ang araw ng mga puso sa Pilipinas. Ikaw man ay walang kasintahan, torpe, pakipot, o kaya naman ay pinili mo talaga na maging single, huwag kang mag-alala. Mayroon ring mga singles-only na party sa syudad. Malay mo, baka roon mo pa makilala ang nakatadhana para sa iyo. Ang mga guro ang karaniwang may pinakamaraming natatanggap na Valentine's card tuwing araw ng mga puso. Kaya kung single ka at plano mong maging single habang buhay, ngunit ayaw mong maging tahimik ang iyong Valentine's, alam mo na ang swak na trabaho para sa iyo. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Nagiging popular ang mga mass wedding tuwing araw ng mga puso sa Pilipinas. Noong taong 2012, alam niyo ba kung ilang pares ang nagpakasal at nag-renew ng kanilang mga wedding vow? Noong taong 2012, higit sa 2,000 magkasintahan ang nagpakasal o nag-renew ng kanilang mga wedding vow sa mga mass wedding na isinagawa ng mga lokal na pamahalaan. Hindi mahalaga kung magarbo man o hindi, ang mahalaga ay ang sumpaan na sila'y magsasama habang buhay at patuloy na mamahalin ng isa't isa. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Anong ginagawa nyo tuwing araw ng mga puso? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga piyesta sa Pilipinas na kilala bilang Piyesta ng Mga Ngiti, ang Mascara Festival. Ito ay pinagdiriwang sa Bacolod, Negros Occidental, tuwing ikatlong linggo ng Oktubre, sa araw na pinakamalapit sa ika-19 ng Oktubre. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano ipinagdiriwang ang Mascara Festival. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng Mascara Festival? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Unang idinaos ang Mascara Festival noong taong 1980 para pagaanin ang loob at pasayahin ng mga Negrense matapos ang magkasunod na krisis na kanilang naranasan noong taong iyon. Ang pagbaba ng pandaigdig na presyo ng tubo na pangunahing pang-agrikultural na produkto ng rehiyon at ang paglubog ng barkong MV Don Juan na nagresulta sa pagkamatay ng halos 700 Negrense ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga tao. Kaya naman idinaos ang Mascara Festival bilang simbolo ng katatagan ng Bacolod City. Ang pangunahing mapapansin sa piyestang ito ay ang mga maskara. Patuloy na nagbabago ang mga disenyo ng mga maskara mula sa mga katutubong disenyo ng mga Pilipino hanggang sa mga disenyong hango sa Rio Carnival at Carnival of Venice. Pinakatampok na aktibidad sa Mascara Festival ang street dancing, kung saan iba't ibang grupo ng mga mananayaw mula sa iba't ibang barangay ang nagtatagisan. At syempre, hindi lamang iyan ang mga kaganapan tuwing Mascara Festival. Mayroon ring iba't ibang aktibidades para sa lahat, tulad ng Mascara Queen Beauty Pageant, mga karnabal, drum and bugle competition, mga food festival, mga musical concert, mga agrikultural na trade fair at mga garden show. Talagang napakaraming nagaganap tuwing Mascara Festival, kaya siguradong dinadayo ito ng parehong mga lokal at panyagang turista. Ang Bacolod City ang tinaguriang City of Smiles ng Pilipinas. Noong taong 2008, nanguna ito bilang pinakamainam na lugar na tirahan sa Pilipinas ng Money Sense magazine. At idineklara ito ng Department of Science and Technology bilang Center of Excellence ng Information Technology. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pangalan ng Mascara Festival? Ang maskara ay hango sa mga salitang Ingles na mass, na ibig sabihin ay masa o maraming tao.
at mula sa salitang Espanyol na cara na ang ibig sabihin ay mukha, na kung pagsasamahin ay nangangahulugan ng napakaraming mukha. Ito rin ay isang paglalaro sa salitang Tagalog na maskara dahil sa ang mga dumadalo sa kasiyahan ay nagsusuot ng mga maskara. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Nakadalo na ba kayo sa isang katulad na pagdiriwang? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Tinuturing na importante ang araw ang undas na inoobserbahan tuwing ika-1 ng Nobyembre. Ito ay dahil sa karaniwan, ito lamang ang araw kung saan nakakapagsama-sama ang bawat miyembro ng pamilya upang gunitain ang kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Sa lesson na ito, tutuklasin natin ang mga paraan ng paggunita ng mga Pilipino sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay tuwing araw ng undas. Tuwing undas, laman ng mga telebisyon ng mga balita tungkol sa trapiko papunta sa mga malalaking sementeryo. Pero bukod dito, ano pa ang pinakakaraniwang mapapanood tuwing undas? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Sa araw na ito, ipinagdarasal ang mga kaluluwa ng lahat ng mga namatay para makarating sila sa langit. Pinaniniwalaan ng mga Katolikong Pilipino na nananatili ang mga kaluluwa ng mga yumao sa purgatorio kung hindi ipagdarasal ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang kaligtasan. Bilang pagdarasal at pag-obserba sa undas, nagtitirik ng kandila ang mga tao sa labas ng kanilang mga bahay. Bilang paghahanda, karaniwan ng paglilinis at pagpipintura ng mga puntod ay ginagawa na bago pa sumapit ang araw ng undas. Pagdating sa sementeryo, magtitirik ng kandila sa harap ng mga puntod ang mga bumibisita, panandali ang magdarasal, at matapos ay mag-aalay ng pagkain sa namatay. Karaniwang nagdadala rin ng larawan ng yumao ang mga kamag-anak. Madalas, nananatili ang mga Pilipino sa sementeryo ng 2 araw, mula ika-1 ng Nobyembre para sa araw ng mga santo, hanggang ika-2 ng Nobyembre para sa araw ng mga patay. Wala namang ganoong kalaking pagkakaiba sa pagdiriwang ng 2 araw na ito. Sa pangalan, ang ika-1 ng Nobyembre ay para sa paggunita ng mga santo at ang ika-2 naman ay para sa mga yumao. Ngunit sa karaniwan, ang mas pinag-uukulan ng pansin ay ang mga miyembro ng pamilya na namayapa na. Imbis na maging tahimik at malungkot ang araw ng undas, ang araw na ito ay nagmimistulang piyesta. Dahil na rin sa isa itong paraan para makapag-reunion ng mga mag-anak, ito rin ay mainam na okasyon para alalahanin ang mga masasayang panahon kasama ang mga yumao na. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Tuwing undas, laman ng mga telebisyon ng mga balita tungkol sa trapiko papunta sa mga malalaking sementeryo. Pero bukod dito, ano pa ang pinakakaraniwang mapapanood tuwing undas? Bukod sa sunod-sunod na balita tungkol sa trapiko at dami ng mga tao sa mga sementeryo, ang pinakakaraniwang palabas sa telebisyon tuwing undas ay mga kwentong horror, lalo na tungkol sa mga multo, aswang, tikbalang at kapre. Napakarami talagang mga nakakatakot na TV specials ang pinapalabas sa panahong ito. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Ano ang mga karaniwan yung ginagawa kung araw ng undas? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Ang araw ng 3 hari ay ipinagdiriwang sa unang linggo matapos ang bagong taon tuwing Enero ng taon. Ito rin ang itinuturing na huling araw ng napakahabang panahon ng Pasko sa bansa. Kahit na unti-unti nang namamatay ang mga tradisyon ng araw na ito, mabuti pa ring alamin natin kung paano ba ito ipinagdiriwang. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano ba ipinagdiriwang ang araw ng 3 hari. Ano ang sinasabi ng mga Pilipino sa bawat isa bilang pagbati kung sasapit ang araw na ito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang araw ng 3 hari ay inaalala ng mga Katolikong Pilipino bilang ang araw kung kailan binisita ng 3 haring mago ang sanggol na Jesus sa kanyang sabsaban sa Bethlehem. Kilala ang 3 hari bilang sina Melchor, Gaspar at Baltasar na nagdala ng mga regalong ginto,
Kamanyang at Mira. Sa maraming taon, pinaniniwalaan ng mga batang Pilipino na ang tatlong hari ang tagapagdala ng mga regalo. Kaya naman nakagawian ng maglagay ng mga bata ng kanilang mga malilinis na sapatos sa labas ng bahay sa pag-asang malagyan ng mga ito ng mga candy, tsokolate o pera mula sa tatlong hari. Ngunit dahil na rin sa impluwensya ng Amerika, napalitan ng paniniwalang ito ng paniniwala kay Santa Claus. Tulad rin ng paniniwala kay Santa Claus, sinasabihan ang mga bata na magbait at maging disiplinado para mabigyan ng mga regalo ng tatlong hari. Para maipakita ang kanilang disiplina, ang mga bata mismo ang naglilinis ng kanilang mga sapatos na inaasahan nilang malagyan ng mga regalo. Sa karaniwan, ang mga regalo ay natanggap sa araw ng Pasko, sa ika-25 ng Disyembre. Ngunit para sa ibang mga Pilipino, nakaugalian na nila na sa araw ng tatlong hari magbigayan ng mga regalo. Ang araw ng tatlong hari ay tinatawag din na Pasko ng Matatanda. Marahil, ito ay dahil sa ang karaniwang depiksyon ng tatlong hari ay tatlong marurunong na hari na may katandaan na. Malamang, dahil na rin ito siguro sa sinasabing kaugnayan ng edad at karunungan. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Anong sinasabi ng mga Pilipino sa bawat isa bilang pagbati kung sasapit ang araw na ito? Simpleng-simple lang ang pagbati sa araw na ito. Happy Three Kings. Kahit hindi na ganoon na ipinagdiriwang ang araw na ito, karaniwan pa ring maririnig ang pagbati ng Happy Three Kings kung ika-6 ng Enero. Kamusta ang lesson na ito? Mainteresanteng bagay ba kayong natutunan? Kayo, ipinagdiriwang nyo ba ang araw ng tatlong hari? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Ang araw ng paggawa na tinatawag ding araw ng manggagawa sa Pilipinas ay isang pampublikong holiday. Ito ay nagaganap tuwing ika-1 ng Mayo. Ang araw na ito ay para ipagdiwang ang mga kontribusyon ng mga manggagawa, ngunit ito rin ay araw para ipahayag ng sektor ng mga manggagawa ang kanilang mga hinaing sa pamamagitan ng mga rally, protesta at mga demonstrasyon. Sa lesson na ito, malalaman natin kung ano-ano ang mga nagaganap sa araw na ito. Alam niyo ba kung kailan unang ipinagdiwang ang araw ng paggawa sa Pilipinas? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Maraming job fair ang ginaganap sa araw na ito. Pinangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE, iba't ibang mga kumpanya at mga lokal na pamahalaan ang nagsasagawa ng mga job fair kung saan higit kumulang sa 300,000 trabaho ang iniaalok. Maliban rito, naghahandog rin ng DOLE ng mga libreng serbisyo tulad ng training para sa kabuhayan, legal na konsultasyon, medical check-up at iba pa. Bukod sa mga job fair, kabi-kabila rin ang mga demonstrasyon ng iba't ibang grupo mula sa sektor ng mga manggagawa. May mga taong nagkakaroon ng tigil pasada ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeep bilang protesta sa mababang singil sa pamasahe at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nagkakaroon rin ng mga malawakang demonstrasyon ang mga militanteng grupo na nagnanais na pataasin ang minimum wage at dagdagan ng mga benepisyong natatanggap ng mga manggagawa. Dahil sa ang araw na ito ay isang pampublikong holiday, marami rin ang nagpapasyang magbakasyon. Para naman sa mga taong may pasok sa araw na ito, kumikita sila ng doble sa normal na sahod para sa isang araw. At para sa mga taong magtatrabaho ng higit sa 8 oras, may kaukulang porsyento na madadagdag sa kanilang sahod kada oras. Alam niyo ba na sa taong 2012, higit sa 40 organisasyong pangmanggagawa ang nagsama-sama para buuin ang koalisyong tinawag na Nagkaisa para himukin ng gobyerno na itaas ang minimum wage, ipagbawal ang kontraktualisasyon ng manggagawa at i-regulate ang presyo ng langis, kuryente at tubig. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung kailan unang ipinagdiwang ang araw ng paggawa sa Pilipinas? Ang araw ng paggawa sa Pilipinas ay unang ipinagdiwang noong taong 1903. Sa taong iyon, mahigit sa 100,000 manggagawa ang nagmarcha sa Malacanang para ipanawagan ang pagpapabuti ng kondisyon ng pagtatrabaho para sa mga manggagawa. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo ipinagdiriwang ang araw ng paggawa? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com.
Hanggang sa susunod na lesson. Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ay isa sa mga pampublikong holiday na ipinagdiriwang tuwing ika-30 ng Disyembre taon-taon. Dito, ginugunita ng mga Pilipino ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Pero, sino nga ba si Dr. Jose Rizal? At paano siya inaalala ng mga Pilipino? Sa lesson na ito, malalaman nyo kung paano ginugunita ng mga Pilipino ang mga nagawang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Alam nyo ba kung bakit tuwing ika-30 ng Disyembre ipinagdiriwang ang Rizal Day? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Una, sino nga ba talaga si Jose Rizal? Sa araw na ito, inaalala siya bilang isa sa mga lider ng kilusang pangreporma na naglalayong gawing pantay ang karapatan ng mga Pilipino at ng mga mananakop na Espanyol noong ang bansa ay nasa ilalim ng kolonisasyon ng Espanya. Ang araw ng paggunita sa pambansang bayani ay ginagawa sa Rizal Park, dating tinatawag na Bagong Bayan at kilala sa ngayon bilang Luneta Park. Sa Rizal Park na tinuturing na isang national park, naroon ang monumento ni Jose Rizal. Isinapubliko ang monumento ni Rizal noong taong 1913 at ang kanyang tulang Huling Paalam o Mi Ultimo Adios ay iniukit sa memorial plaque ng monumento. Mayroong mga seremonyang ginagawa na dinadaluhan at pinangungunahan ng presidente at bisepresidente ng bansa. Nag-aalay ang presidente ng mga bulaklak at pinapasinayaan ang pagbibigay sa bayani ng 21 gun salute. May mga pagdiriwang rin na isinasagawa sa iba't ibang mga probinsya. Karaniwang pinasisinayaan ng mga matataas na opisyal ng probinsya, kasama sa pagdiriwang ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas. Alam niyo ba na ipinagbabawal ang sabong, karera ng kabayo at high alay tuwing araw na ito? Isinasaad rin sa batas na dapat itaas ang bandila ng naka-half mast. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung bakit tuwing ika-30 ng Disyembre ipinagdiriwang ang Rizal Day? Sa araw na ito, binigay ni Jose Rizal ang kanyang buhay para sa bansa. Mula sa kanyang piitan sa Fort Santiago, siya'y naglakad patungong Bagong Bayan upang harapin ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo ginugunita ang inyong pambansang bayani? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Kwaresma ay binubuo ng 40 araw mula Miyerkules ng Abo hanggang Huwebes Santo. Ang huling linggo ng Kwaresma ay tinatawag na Semana Santa at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. Sa lesson na ito, malalaman natin kung ano-ano ang ginagawa ng mga Pilipino para obserbahan ang Kwaresma at ang Semana Santa. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang abo na ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang Miyerkules ng Abo ang unang araw ng Kwaresma. Sa araw na ito, halos lahat ng tao ay nagsisimba at naglalagay ng hugis krus na abo sa kanilang mga noo. Simbolo ang abo ng pagiging pansamantala ng buhay. Ito rin ay simbolo ng pagtanggap ng pagiging makasalanan. Sa buong 40 araw ng Kwaresma, marami sa mga debotong Katoliko ang nag-aalay ng isang sakripisyo bilang uri ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at bilang paggunita sa paghihirap ni Hesukristo. Sa mga araw na ito rin, ipinagbabawal sa mga Katoliko ang pagkain ng karne at pinapayuhan ng lahat na mag-ayuno. Ang pinakaimportanteng panahon kung Kwaresma ay ang huling linggo na tinatawag na Semana Santa. Halos buong linggo ay dinedeklara bilang pampublikong holiday. Sa linggong ito, isinasagawa ng mga deboto ang pabasa ng pasyon, prosesyon, bisita iglesia at salubong bilang mga paraan ng pagninilay at pagsisisi. Alam niyo ba na ang 40 araw ng Kwaresma ay bilang pag-alala sa 40 araw ng pag-aayuno ni Jesus? Sa Latin, ang Kwaresma ay tinatawag na Quadragesima, na ang ibig sabihin ay ika-40. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung saan nanggagaling ang abo na ginagamit tuwing Miyerkules ng Abo?
Ang abo ay nanggagaling sa mga palaspas na binendisyonan noong linggo ng palaspas ng nakaraang taon. Ang paglalagay ng abo sa noo ay isang paalala na ang tao ay nagmumula sa abo at magbabalik sa abo sa dulo ng kanyang buhay. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo inoobserbahan ang Kwaresma? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Araw ng Mga Ina ay ipinagdiriwang taon-taon tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Sa araw na ito, ipinapakita ng mga tao ang kanilang pasasalamat sa lahat ng ginagawa ng kanilang mga ina para sa kanila. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga ina. Bago ang taong 1980, kailan ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Ina sa Pilipinas? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay nasa ikawalo sa mundo at ikauna sa Asya bilang bansang kung saan mayroong pinakapantay na pagtingin sa parehong lalaki at babae. Kaya hindi na rin nakakagulat na ang Araw ng Mga Ina ay isang malaking selebrasyon. Itinuturing itong day off ng mga ina mula sa pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng mga anak at asawa, at pagtatrabaho. Madalas makikita ang mga anak na nagbibigay ng card sa kanilang mga ina, habang ang mga asawang lalaki naman ay abalang nagluluto ng mga pagkaing paborito ng kanilang mga may bahay. Nakaugalian na rin ng mga pamilyang Pilipino na lumabas sa araw na ito para pasayahin ang mga ina ng tahanan. Sa Pilipinas, tinatawag ang mga ina bilang ilaw ng tahanan, sapagkat sila ang tinuturing na nagbibigay liwanag sa buong tahanan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa bawat miyembro ng pamilya. Minsan, kahit kapalit na ang kanilang sariling kaligayahan, mapangalagaan at maprotektahan lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa karaniwang malalaki ang mga pamilyang Pilipino, madalas na ipinagdiriwang ang araw na ito kasama hindi lamang ang mga ina, kundi pati ang mga lola, tiya, mga pinsang babae, at kahit sinong babae sa pamilya na may anak. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Bago ang taong 1980, kailan ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Ina sa Pilipinas? Bago ang taong 1980, ipinagdiriwang ang Araw ng Mga Ina tuwing ikawalo ng Disyembre, kasabay ang Feast of the Immaculate Conception. Ngunit, iminungkahi na ilipat ito sa ikalawang linggo ng Mayo dahil ipinagdiriwang ito sa ibang parte ng mundo sa parehong petsa. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo ipinapakita sa inyong mga ina ang inyong pasasalamat? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Mga Ama. Ito ay pinagdiriwang taon-taon tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Dito, ipinapakita ng lahat ng mga anak ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga minamahal na ama. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano pinapakita ng mga Pilipino ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga ama. Sa Pilipinas, kung ang mga ina ay tinuturing na ilaw ng tahanan, ano naman ang mga ama? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Maraming pagtawag ang mga Pilipino sa kanilang mga ama. Nariyan ang tatay, itay, tay, ama, papa, daddy, at marami pang iba. Mataas ang pagtingin ng lipunang Pilipino sa mga ama. Lalo na mula ng umpisahan ng Labor Export Policy ng Pilipinas noong 1970s, nangguna ang mga ama sa pagdayo sa ibang bansa para magtrabaho nang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Para naman sa iba, pinili nila ang pananatili sa Pilipinas kahit na may oportunidad sa ibang bansa na kumita ng mas malaki para makasama lamang ang kanilang pamilya. OFW man o hindi, mahalaga ang papel ng mga ama sa pamilya at sa lipunan. Kaya naman, talagang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Araw ng Mga Ama. Karaniwang lumalabas ang mag-anak upang mamasyal sa mga mall o parke.
Dito, madalas binibilhan ng regalo ang mga ama tulad ng bagong damit o gamit gaya na pang sports. Kung hindi man mahilig mamili si tatay, madalas sa masarap at espesyal na kainan napapadpad ang mga pamilya sa araw na ito. Para sa mga pamilyang may amang OFW, hindi mawawala ang ilang oras na pakikipag-usap sa pamamagitan ng Skype at Facebook upang mangamusta at magpakita ng pasasalamat sa suportang binibigay sa kanila. Dito, makikita ang isang halimbawa ng pagsasakripisyo ng mga Pilipinong ama para sa kanilang mga pamilya. Hindi tradisyonal na pinagdiriwang ang araw ng mga ama sa Pilipinas, pero dahil sa impluensya ng mga Amerikano sa kultura, halos lahat ng tao ay nagdiriwang ng araw na ito. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Sa Pilipinas, kung ang mga ina ay tinuturing na ilaw ng tahanan, ano naman ang mga ama? Sa Pilipinas, kinikilala ang mga ama bilang haligi ng tahanan. Ibig sabihin nito, ang mga ama ay parang haligi ng isang bahay na nagbibigay proteksyon. Sila rin ang pundasyon at suporta ng pamilya. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Paano nyo pinapakita ang inyong pasasalamat sa inyong mga ama? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang Kadayawan Festival. Ang pagdiriwang na ito ay ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Agosto sa lungsod ng Davao. Ito ay pinagdiriwang bilang isang selebrasyon ng buhay, pagpapasalamat sa kalikasan, yaman ng kultura, at kasaganaan ng ani. Sa lesson na ito, tutuklasin natin kung paano nga ba pinagdiriwang ang Kadayawan Festival. Alam niyo ba kung saang salita hango ang pangalan ng pistang ito? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Isa sa katangi-tanging aspeto ng piyestang ito ay ang kakayahan nitong pagbuklurin ng iba't ibang mga tribo ng Davao, gaya ng mga tribo ng Tausug, Maranao, Kagan at iba pa. Dito rin makikita ang yaman at tingkad ng kani-kanilang kultura. Ang pinakainaabangan sa selebrasyong ito ay ang huling 3 araw ng pagdiriwang. Isa sa mga mahalagang okasyon ay ang Hiyas ng Kadayawan pageant. Sumunod dito ay ang Indak-Indak sa Kadalanan. Isa itong kompetisyon ng sayaw na tinatanghal sa malaking kalsada ng lungsod ng Davao. Sa mga sayaw na ito, nagpapakita ng mga katutubong galaw ang mga nagpapakitang gilas na mga kalahok. Tampok rin sa mga sayaw na ito ang makukulay na costume ng mga mananayaw. Sunod naman ang Pamulak Kadayawan. Mayahalong tulad rin ito sa Indak-Indak sa Kadalanan, ngunit naiiba ito sa laki at garbo ng mga kaganapan. Maliban sa mga sayawan, nariyan rin ang mga parada ng mga engrandeng karosa na puno ng mga bulaklak. Matapos ang batas militar noong taong 1986, ang piyestang ito na tinawag na Apo Duwaling noon ay nagsilbing piyesta para pagbuklurin ang mga Davaoenyo. Ang pangalang Apo Duwaling ay galing sa 3 icon ng Davao, ang Bundok Apo, Durian at Waling-Waling. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung saang salita hango ang pangalan ng pistang ito? Ang pangalan na Kadayawan ay nagmula sa pagbating madayaw mula sa salitang Davaoenyo na dayaw. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay isang bagay na mabuti, mahalaga at maganda. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Nakadalo na ba kayo sa Kadayawan Festival? Anong masasabi nyo? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa susunod na lesson! Hello sa inyong lahat! Ako si Erica. Pag-uusapan natin ang Panagbenga Festival na ipinagdiriwang buong buwan ng Pebrero. Ang Panagbenga ay isang flower festival na dinarao sa Baguio City, ang kinikilalang summer capital ng bansa. Sa lesson na ito, aalamin natin kung paano nga ba ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng piyestang ito na Panagbenga? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito.
Unang isinagawa ang Panagbenga Festival noong taong 1995 bilang simbolo ng pagbangon ng syudad mula sa epekto ng 1990 Luzon earthquake. Ito rin ay ginanap bilang pagdiriwang sa pagsibol ng mga bulaklak ng rehiyon ng Cordillera. Napagdesisyonan na idaos ang Panagbenga tuwing Pebrero dahil walang masyadong kaganapan sa buwang ito, lalo na dahil sa ito ay nasa pagitan ng panahon ng Pasko at Kwaresma. Ang opening parade ay nagaganap sa ikaunang araw ng Pebrero. Matapos ito, iba't ibang kompetisyon na ang sinisimulan, gaya ng drum and lyre competition at street dancing competition sa pagitan ng mga estudyante sa elementarya. Sa buong buwan din ng Pebrero, nagkakaroon ng mga trade fair at bazaar na dinadaluhan ng napakaraming tao. Isa pa sa pinakakilalang lugar sa Baguio ay ang Session Road. Sa ika-4 na Lunes ng Pebrero, idinaraos ang Session Road in Bloom kung saan isinasarado ang buong kalye para sa mga stalls at mga cafe. Nariyan rin ang mga marching band na tumutugtog para sa parada ng mga float na gawa sa mga bulaklak. Alam niyo ba na noong unang idinaos ang Panagbenga, ipinagdiwang lamang ito sa loob ng 10 araw? Dahil na rin sa mabilis na pagtaas ng popularidad ng kasiyahan, hinabaan ito at ginawang 3 linggo, hanggang sa napagdesisyonan na ipagdiwang ito ng buong buwan ng Pebrero. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan ng piyestang ito na Panagbenga? Ang Panagbenga ay isang kankanain na salita na ginagamit ng mga tribong nagmula sa bulubundukin ng Cordillera, Igorot at Sagada. Ang salitang ito ay may Malayo Polynesian na pinagmulan at ito ay nangangahulugan ng panahon ng pagsibol. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May kahalintulad din ba kayong pagdiriwang? Mag-iwan kayo ng komento sa filipinopod101.com. Hanggang sa muli! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone.